ang bansang kapag tumabi ka sa kanila, bigla kang magmumukhang putol na drum. Dito may mga tao na sobrang tatangkad. Pero hindi lang ito kwento ng tangkad. Ito ay kwento ng kultura, survival, baka, kasaysayan, at mga taong kahit binagyo ng problema, nakatayo pa rin na parang poste ng ilaw sa kanto. Sa episode na to, susukatin natin hindi lang ang height, kundi pati ang tindi ng buhay sa South Sudan. Ito ang South Sudan, isang bansa sa East Africa, kabisera ang Juba at opisyal na naging independent country noong July 9, 2011. Kaya isa ito sa pinakabatang bansa sa mundo na may populasyon lamang na nasa 12.4 million ngayon. Isang landlocked country sa East Central Africa. Kapitbahay niya ang Sudan sa north, Ethiopia sa east, Kenya at Uganda sa south, Democratic Republic of the Congo sa southwest at Central African Republic sa west. Kung ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig at may sandamakmak na isla, ang South Sudan naman para nakalak sa gitna ng mapa. Sa kapital nito na Juba, diyan madalas umiikot ang politika, negosyo at modern life ng bansa. Malawak ang lupain nito. Malaking bahagi ng buhay nila ay konektado sa lupa, ilog at hayop. Dito mo makikita na ang buhay ay hindi puro hugot lang sa Facebook. Dito talagang kailangan mong makipagbardagulan. Ngayon punta tayo sa pinakamaingay na tanong. Bakit kilala ang South Sudan sa matatangkad na tao? Isa sa dahilan ay ang mga Nilotic peoples. Lalo na ang ilang grupo tulad ng Dinka at Shilluk na matagal nang napapansin ng researchers dahil sa kanilang matangkad, payat at mahabang mga kamay. May mga pag-aaral noon na nag-record na napakataas na average height sa ilang sample ng Sudanese Nilotic groups. Pero linawin lang natin, hindi ibig sabihin na lahat ng South Sudanese ay automatic 6'5". Hindi ito parang factory setting na pagkapanganak. May label ng height pang PBA import. Ang 7'3" na dating import ng TNT tropang 5G na si Bol Bol ay galing sa lahing South Sudanese at anak ng legendary NBA player na si Manute Bol. Pag pumasok to sa court, hindi na siya basta player. Parang cell tower na marunong mag-dribble. Pero ang nakakatuwa kay Bol Bol, hindi lang siya matangkad. May shooting, may galaw, may skills at may pangalan na kahit ilang beses mo lang marinig, hindi mo na makakalimutan. Dumating na sa Pilipinas ang dating NBA player na si Bol Bol na nakatakdang maglaro sa TNT tropang 5G para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup ngayong Marso. Ipinost ng TNT ang pagdating ng 7'3" big man nitong Huwebes at personal na. Ang South Sudan ay maraming ethnic groups at iba-iba rin ang height, lifestyle, pagkain at lugar na pinanggalingan nila. Pero sa ilang communities, lalo na sa Dinka, talagang kilala sila sa tangkad. Ang Dinka ay isa sa pinamalaking ethnic group sa South Sudan at madalas silang inuugnay sa kultura ng baka at Nilotic heritage. Sikat ang Dinka people sa pagiging matangkad. May mga lumang measurement na nagsasabing ilang Dinka male samples noong 1950s ay nasa higit 181 cm ang average height o nasa halos 5'11" pataas. Sa Pilipinas, basketball player na sa karamihan yan. Pero sa South Sudan, normal lang yon sa ilang communities. At dahil mahaba ang mga galamay ng ilang Nilotic groups, bagay sila sa endurance, running at sports. Pero hindi natin sila ikakahon sa height lang dahil ang kultura nila ay mas malalim pa kaysa sa sukat ng pantalon. Ang Dinka at iba pang pastoral communities ay may matinding koneksyon sa mga baka. Sa kanila, ang baka hindi lang basta hayop. Ito ay simbolo ng yaman, status, identity at kultura. Kung sa atin may taong pinagmamalaki ang motor, kotse, cellphone o bagong sapatos,
Sa ilang pastoral communities doon, paramihan sila ng alagang baka. Pero habang nakakatawa isipin na may bansa kung saan parang ordinaryo lang ang makakita ng 6-footer, importante rin sabihin na hindi madali ang buhay sa South Sudan. Bata pa ang bansa, naging independent ito noong 2011 matapos ang mahabang kasaysayan ng tunggalian at pakikibaka. Pagkatapos ng independence, dumaan pa ito sa Civil War mula 2013 hanggang 2018 at hanggang ngayon, marami pa rin political, economic at mga hamon sa humanidad. May ganda ang South Sudan, pero may sugat din. May kultura, may tapang, may saya at may matinding paghihirap. Ang South Sudanese people, hindi lang sila interesting dahil matatangkad sila. Interesting sila dahil sa tibay nila. Imagine mo, bansang kapapanganak pa lang noong 2011, pero ang pasan, parang senior citizen na problema. Sa Juba, kapital ng South Sudan, dito nagsisiksikan ang lahat. Government offices, markets, roads, negosyo at ordinaryong tao na araw-araw nakikipagpukpukan. Bata pa siya bilang bansa, pero antigo ang kultura. Bago ang flag, pero matagal na ang mga tao. Fresh ang independence, pero ancient ang identity. At kapag nakita mo mga tao sa kalye ng Juba, nagmumukha kang naligaw na tiyanak sa mundo ng mga tikbalang. Sa maraming communities sa South Sudan, malaking parte ng buhay ang mga baka. Parang bank account, family pride, investment plan at cultural symbol na may buntot. May mga lugar na ang baka ay ginagamit sa mga kaugalian sa kasal, katayuan sa lipunan at buhay sa komunidad. Sa international media, madalas lumalabas ang South Sudan dahil sa tunggalian, taglikas, kahirapan at kawalang tatag sa politika. Pero unfair din kung puro problema lang ang ipapakita. Dahil may ordinaryong tao roon na nagtatrabaho, nag-aaral, nag-aalaga ng pamilya, nagnenegosyo, nagdarasal, tumatawa, umiibig at nangarap. Pero ang pinaka-astig sa South Sudan ay hindi lang height, kundi katatagan. Ang South Sudan ay parang batang higante. Bata bilang bansa, pero malaki ang potensyal. Matangkad ang ilan sa mga tao, pero mas matangkad ang pangarap. May lupa, ilog, baka, kultura, kabataan at pagkakilanlan. Pero may dala rin itong hamon, conflict, poverty, political instability at rebuilding. At yan ang South Sudan. Batang bansa na kahit ang daming pinagdaanan, patuloy pa ring tumatayo. Sa mundong punong-puno ng fake news at yabang, mas masarap pa rin ang kwentong may utak, may puso at may konting kalokohan. Like, share at subscribe. Shout out! Alamat ng Gregoria Alpha Omega Chapter GMA Cavite, Kade Persus Halili ng San Pablo City, Laguna, Alejado Family ng Purok 4, Barangay Tamayong, Sherwin Kit Humeres ng Cobar, Saudi Arabia, at kay Janet Flores na nasa Ontario, Canada, Dison Family ng Mindanao, Bong Hadi ng Binyan, Laguna, Gilmali Banyes ng Jensen City, Michael Voljavilla from Lucena City, Quezon Province, Bensar Malang from Dalican, Maguindanao, Ray Lopez na OFW ng South Korea, Mama Donsky, Mike Muñez from Scotland, at Mayen Miller from Hong Kong. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.